Malaking Ang epekto sa pangunahing tuman. layunin is yung protection para sa ating mga Ang in-experience namin, parang ayaw ng isip na talagang bigyan din patanggal, empowerment. Magandang araw po mga kaibigan. Ako po si Carlo Lorenzo. At ako naman po si K.A. Antonio. Ito pong muli ang programang Diyos at Bayan. Isang kakaibang bando bigkis ang nag-uugnay sa Pilipinas at sa bansang Israel at ang ugnayang ito ay sumasakop hindi lamang sa relasyong politikal at ekonomiya, kundi umiikot din ito sa ugnayang pang-spiritual. Hindi maubos-ubos ang pasasalamat ng bansang Israel sa Pilipinas dahil na rin sa ginawang pagkupkop nito sa mahigit 1,000 Jewish nationals na biktima noong panahon ng Holocaust. Kaya naman, isang pasasalamat ang handog ng Israel sa Pilipinas at tinawag nila itong Thank You Philippines Campaign. Kaya naman ngayong gabi, samahan niyo kami at ang ating mga panauhin mamaya sa ating pagbabalik. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Thank you, Philippines. Ito ang sigaw ngayon ng Israel para sa Pilipinas. Ito'y bahagi ng pagtanaw ng pasasalamat ng Israel sa Pilipinas sa matagal na taong pagkakaibigan ng dalawang bansa. Inilunsad ng Israel ang kampanyang Thank You, Philippines na ipagdiriwang sa buong taon ng 2015. Matatanda ang taong 1941 habang kasagsagan ng Holocaust sa Germany o ang malawakang pagpatay sa maraming mga Hudyo, Pilipinas ang tanging bansa na nagbukas ng pinto nito para sa mga Jewish refugees. Sa ilalim ni Pangulong Manuel L. Quezon, aabot sa 1,200 mga Hudyo ang sumilong sa Pilipinas makatakas lamang sa diskriminasyon at kalupitan laban sa mga Hudyo sa Germany. And in many ways, we can see that the Jewish catastrophe is related to this racist megalomania. Now, while most of those who claim to be enlightened nation fell into darkness, Philippines actually showed a ray of hope, and without any pretensions, without any supremacy quests. Philippines at that time showed an open door and an open heart to a large number of Jewish refugees who were looking for a shelter from certain deaths. Only because you had a very unique president by the name Manuel Quezon, who had a very strong moral conviction and who led his country with a very good moral compass, which brought us here to the story that people who came here found an open door and also open hearts of the Filipinos. Ngunit hindi lamang dito natatapos ang relasyon ng Pilipinas at Israel. Taong 1947 sa ilalim ni Pangulong Manuel Rojas, Pilipinas ang naging daan upang maitatag ang Israel bilang isang bansa. Ang boto ng Pilipinas ang nagsilbing tiebreaker sa naging botohan sa United Nations para sa pagtatatag sa Israel bilang isang estado. February 1958 nang nilagdaan naman ang Treaty of Friendship sa pagitan ng Pilipinas at Israel. Mula noon, lalong lumalim ang relasyon at pagtutulungan ng dalawang bansa. Bilang pasasalamat ng Israel sa Pilipinas, binuksan din ito ang pinto para sa maraming mga Pilipino, kung saan hindi na kailangan pa ng mga Pilipino na kumuha ng visa, makapasok lamang sa Israel. Sa ngayon ay aabot na sa 40,000 na mga Pilipino ang kasalukuyang nasa Israel at nagtatrabaho. Sa kabilang dako, ang Israel din ang isa sa mga naunang bansa na nag-abot ng tulong para sa Pilipinas nang hagupitin ito ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Bilang isang kaibigang bansa, aktibo ang Israel ngayon sa pagsusulong ng mga programang susuporta sa iba't ibang sektor ng Pilipinas katulad ng teknolohiya, agrikultura at iba pa. Ngayong 2015, inaasahan na sa pamamagitan ng Thank You Philippines, maipagpapatuloy ang maganda at positibong koneksyon ng dalawang bansa sa isa't isa. Israel has 1,300 good reasons to thank you, Philippines. And the Philippines has 1,300 good reasons to be a very proud nation in the face of family of nations. Because this was a great moral victory to the Philippines as a nation, not just President Quezon. Because while he installed the open doors, Filipinos actually opened their hearts.
Ano nga ba ang masasabi ng ating mga kababayan sa matibay na relasyon ng Pilipinas at Israel? Ang Israel kasi is biblical. So, of course, ang Pilipino is Christian country. So, more or less connected tayo sa belief and a faith ng bansang Israel. Isa siyang point of origin ng natin, religion. Ang Israel ang pinagmula ng ating, dun siya unang nalibihan ng ating Panginoong Jesucristo. Pagkakaalam ko. Patuloy na tumutok dito lamang sa programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Diyos at Bayan. Mga kaibigan, nagbabalik po ang Diyos at Bayan. KA, ang topic natin today ay Israel, ang lupang pangako. Bago po natin simulan ang ating talakayan para sa ating mga masugid na televiewers, live po ang Diyos at Bayan ngayon mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito po yan sa Light Network Channel 33. At muli po itong mapapanood sa GMA News TV Channel 11 at GMA Channel 7 sa mga araw at oras na nakikita ninyo sa inyong mga TV screens. Kaya naman para sa ating mga tagapanood, pwede na kayong sumali sa aming talakayan. You may send comments or ask questions to our guests sa pamamagitan niya ng pagtawag o pag-text sa mga numero na nasa inyong TV screens. At pwede rin kayong mag-send ng inyong tanong o komento sa ating Facebook at Twitter page. Maaari ring mapanood ang Diyos at Bayan via live stream. Pumunta lang sa website link na nasa inyong TV screens. Okay, KA, pakilala mo naman sa ating ngayon ang ating mga guests. Yes, Carlo, para naman matulungan tayo sa ating panayam ngayong araw na ito, kasama natin ang Board Secretary, Messiah's Gate Watchman Ministry Team, Miss Gigi Sarmenta. Magandang gabi, K.A. and Carlo. Magandang araw po. Bayan. Makakasama din natin ang Regional Executive Director ng East Asia Biblical Ministry, Secretary of the Board ng Phoebus College of Bible, National Vice Chairman ng Philippine for Jesus Movement, si Bishop Leo Alconga. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw, Brother Carlo at Sister Kay. Magandang araw po. At ngayon naman kasama din natin ang Warrior Intercessors Network, Head of JIL Prayer Garden. Walang iba ko po, hindi po si Sister Isa Dismundo. Magandang gabi. Pansamantala po na hindi muna natin makakasama ngayong gabi ang haligi ng Diyos at Bayan na si Brother Eddie Villanueva. KA, may tanong ka ba? Opo, ngayon naman para sa ating topic, of course, gusto lang namin na alamin, syempre alam na pinag-discussan ngayon na ang Israel ay nagdeklara ng Thank You Philippines for the year 2015. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng kaunting background? Bakit po ba napakalapit ng Pilipinas at ng Israel? Kanina sa ating video ay nabanggit doon ang historical ties ng Israel at Philippines. Kasi po, noong 1947, ang United Nations po ay nagkaroon ng Resolution 181. Ito po ay nagtataglay ng division of the Palestine and at the same time, the establishment of the State of Israel. Kailangan nila ng vote. Yes. Kulang sila ng isang vote. At ang Pilipinas ay nag-cast ng vote in favor of the establishment of the State of Israel. The only country in Asia na gumawa ng pag-boto niya para sa magiging isang bansa ang Israel. That is the political ties that we have. At yun ay makasaysayan sapagkat dahil sa ating pagkampi sa Israel, naging isang bansang Israel, technically, no? Pero ang pagkabansa ng Israel ay long time ago pa yan. Even before the foundation of the world, ay nasa programa na yan ng Diyos that Israel will become a country. Pangalawa, yung social involvement na nabanggit din kanina sa video. In the late 1930, ang mga Hudyo po ay hinahabol yan sa buong Europa. And especially during the Holocaust. Under President Manuel Quezon, binuksan niya, nagkaroon siya ng tinatawag na policy, open country for
the Jews who are escaping from persecution. At ang ginawa niya, kahit na ayaw ng ibang mga leader, ayaw ng ibang mga political leaders, ang sabi ni Manuel Quezon, President Manuel Quezon, manindigan tayo na kumampi tayo sa Israel. Kaya tinanggap natin ang mga 1,300 refugees. Yan din po ang number na niligtas ni Schindler sa kanyang Schindler List. 1,300. Nagkatugma po yan. At ang inilagay po na lugar ng mga naginawang City of Refuge for the Jews ay ang Marikina. Kaya doon sa Marikina na yan ay nagkaroon ng settlement ang mga tumatakas na Hudyo mula sa persecution and prosecution ng hindi lamang ni Hitler, kundi na iba pang mga bansa. Masyado silang indifferent sa mga Hudyo. Ang dalawang bagay nito na ginawa ng Pilipinas, kaya nagkaroon ng Thank You Philippines campaign ang Israel, not only because of this, but a continuing partnership that we have with Israel. Pero sasabihin ko lang, the Philippines, before na mangyari ito, has a destiny to stand and be with Israel. Yan ang destiny ng Philippines. Yan ang especially the living church of God. Ang destiny natin ay kumampi tayo at we will speak out in favor of Israel. Kaya si Sister Dory Villanueva, tinuruan niya ang GIL na pastors at GIL people na bago kumain, magpapasalamat sa pagkain at the same time mag-declare ng blessing para sa Israel. At nauso na yan ngayon sa mga GIL people and family. At napaganda po yan. Kami naman sa PGM Forum, ang ending declaration namin ay God bless the Philippines, God bless Israel. Ang lahat ng ito ay katugma po ito sa glorious divine agenda ng Panginoon na tayo po ay tumindig para po sa bansang Israel. Alright. Alam mo, KA, dahil sinasabi nga, there are 1,300 reasons para daw magpasalamat ang Israel sa Pilipinas. Dahil ito rin syempre yung number of the refugees na dito tumuloy noon a long time ago, yung mga galing sa mga Hudyo na galing sa Israel. But you know what, this year nagkaroon ng 67th National Day ang Israel at isa sa kanilang mga ginawang events ay ang concert. Sino po ba sa inyo naka-attend ng concert na ginawa po ng Israel? Can you talk about that? And anong significance niya sa mga events po na ginanap before pa ng embassy dito? I was privileged to be one of those who were invited to watch that evening, and it was for free. Actually, it's the first time that I attended a concert from an Israel embassy. And they really spent for it. It was at Music Museum in San Juan. And then they had an LED, and they celebrated the victory of Rose Fostanes. And kasi di ba Rose is Filipina, tapos she won in the Israel competition there. So parang I think that even solidified our relationship with them, and they promoted her pa here. At ito yung syndicated reality TV show na pinapakita yung talent ng mga contestants, particularly sa pagkanta. Sa pagkanta, Kaya nakakatuwa dahil yung nanalo, pinayagan nilang manalo, ay hindi naman talaga Israeli, kundi Pilipina. Kaya They flew her in. Diba? Ano pa po yung mga napansin nyo nun? Sa relationship, sa ties, sa communication, sa overflowing feelings, can you tell us the mood during the event? Kung kumustahan po ng mga Pilipino at Israeli? Oh yeah, the ambassador was there, even the chef de mission, and there were a lot of Jews who were there also. And then the mayor of San Juan was there, and it was very festive, and we were celebrating, and people were standing every time Rose would bake birit, yung mga ganon. So talagang it was a celebration of Filipino talent hosted by the Israel Embassy. Siguro marami sa mga nanonood sa atin ngayon, hindi sila, probably, hindi sila ganun ka-aware sa situation ng Israel and yung halaga ng Israel sa atin. Pwede po, any of you po, can you talk to the youth na nanonood po sa atin ngayon and tell them ano ba yung significance ng Israel sa buhay natin ngayon? Kasi there are so many things happening right now.
sa Israel, mga kaguluhan. But then, a lot of people are indifferent or not interested anymore. Baka naman pwede niyong pukawin ng kanilang mga damdamin para magliyab at yung interest nila ay, ano na nga ba nangyayari sa Israel? Po. Alam niyo po, naalala ko lang kasi ang alam natin na it was during the time when the Jews were escaping from the Holocaust and they were able to come to our shores and they were given refuge by our own President Quezon. But you know, that was not the first time na nagkaroon tayo ng connection with the Jewish people. It was during the Spanish Inquisition in 1500s and between 1521 to 1898. Kasi it was the time when the Jews were persecuted in Spain and even in Europe. So they had no other nation to go to. It was, in fact, it was the monarchs like Queen Isabella and King Ferdinand II who expelled all this. They were those in authorities at the time in Spain. They ordered the Jews to be like the Philippines then was just a sort of penal colony of these Jews who were extracted from Spain, no? Because these were the Jews who really did not embrace the Catholic religion, but they maintained and they retained to be the believers of Judaism. So they were extracted from Spain and they were sent to the nations, to the islands of the Philippines, and that was the first time when we had our connection and they had their connection with us. So it was during the Spanish Inquisition. So that's why, from then, that's why there were Jewish families, and the rest is history. Until such a time when 20th century came, so we have this families with Jewish descent. So, okay. Bishop, ano naman po yung mga patanaw nila? Ang mga kabataan natin, mga younger generations, na more or less hindi sila aware ng historical ties ng Pilipinas at ng Israel, must realize na napakalaki ng implication nito sa kanilang buhay. Number one, sapagkat pag binanggit mo ang pangalang Jesus, ang pangalang Jesucristo, siya po ay hindi lamang ipinanganak sa Israel, hindi lamang siya ipinangako at ang katuparan ng kanyang pagdating sa Israel, kundi siya rin ay kinikilala na talagang isang tunay na Hudyo by virtue of his human birth. No? Kaya na dapat malaman ng mga kabataan yan. Pangalawa, dapat malaman din ng mga kabataan na kung may isang bansa na talagang merong tinatawag na partnership in developing our country, partnership in developing our social life, partnership in times of critical times na tumutulong, and partnership in times of the future of this country, ay walang iba kundi ang ating ugnayan sa bansang Israel. Of course, maraming mga bansa rin tayong mga kaibigan, pero may special part talaga Israel sa bansang Pilipinas, especially in the hearts of the believers of Jesus Christ. Sapagkat hindi natin maiwasan ang hindi lamang the political connection, the social connection, but also the spiritual connection. Kasi sinasabi ng Galatians 3:9, those who are in Christ are also the seed of Abraham. So, kailangan makita yan ng ating younger generation na may mas malalim na ugnayan ang mga Pilipino, lalo na ang mga mananampalatayang Pilipino kay Kristo Jesus, na ang bansang Israel ay hindi lamang for diplomatic purposes, for political purposes, for any other purposes, but a divine destiny purposes. Maunawaan ng mga kabataan yan na kailangan sila ay magkaroon din ng puwang sa kanilang puso
ang bansang Israel. Thank you very much, Bishop. Alam mo, kailangan din maunawaan ng mga kabataan ngayon na yung main reason din talaga kung bakit grabe yung pasasalamat ng Israel sa Pilipinas ay dahil isa tayo talaga, or masasabing tayo yung tumanggap sa kanila ng buong buo. Na kahit yung mga kalapit bansa nila ay hindi sila tinanggap noon nung time ng Holocaust. Kaya pag-uusapan pa natin yan, maya-maya lang, kaya wag po kayong aalis mga kaibigan. Magbabalik po agad ang Diyos at Bayan. Mga kaibigan, nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa ating topic na Israel, ang lupang pangako. At basahin muna natin ang mga komento ng ating mga televiewers. Sa pagkakaalam ko po, the Jews don't recognize Jesus as their Lord and Savior. Bakit gano'n na lamang kung mahalin ng Diyos ang mga Hudyo? Hindi niya po sinabi kung anong pangalan niya. At ngayon naman mula kay Mary Ann Galvez ng Antipolo City, kaya po siguro tayo bine-bless ni God at ang bansa natin ay dahil po bine-bless natin ang Israel. Amen. At mula naman kay Kevin Legaspi ng Quezon City, bakit po ang Israel ngayon maraming bansa ang nag-aalipusta? Dahil po ba alam nila na marami na sa Israel ang siyang itinataas ang Panginoon? God bless Israel po. Yan, mula yan again kay Kevin Legaspi ng Quezon City. And now we have Bishop to answer the Oo question. nga po, baka meron tayong mga reactions. Ano yung unang tanong mo? Yung bakit daw, bakit na lamang ganun mahalin ng Diyos ang mga Hudyo, hindi naman daw sila naniniwala na si Jesus ay the Lord and Savior? Kasi ang original plan ng Diyos ay gumamit ng isang grupo ng tao na ipahayag ang kanyang revelation, ang kanyang balak para sa bansa or nations. At pinili niya ang Israel or the Israelites. Doon sa action ng Diyos, wala tayong pakialam doon. Hindi rin tayo pwedeng commission doon. Hindi rin tayo magsabi na bakit hindi kami. Hindi. Prerogative ng Diyos yun. Yes. Pero doon sa pag-ibig niya sa Israelites or sa Hudyo, hindi lamang sila inibig eh. Maliwanag sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. May special purpose lang, special tinatawag na plan lang ang Diyos para sa buong sanglibutan, kaya ginamit niya yung Israel. In fact, in the Old Testament, ang tawag natin sa kanila ay the chosen people. But they were not chosen because they were special. They were chosen because of a special purpose of God. Ngayon, bakit maraming nagagalit sa Israel? Siyempre, hindi natin maiwasan. Maraming naiinggit kahit nung una pa man. Nung itinatag na ang pagpili ng Diyos sa Israel, nagsimula na ang labanan. Marami na ang gustong pumuksa sa Israel kasi naiinggit sila eh. Sa ngayon, in our modern times, ganun pa rin ang rason eh. Wala akong nakikitang ibang rason na kalabanin ng mga kaaway ng Israel ang Israel. Kundi, number one, it is rooted in the spirit of jealousy. Bakit Israel paborito ng Diyos? Pangalawa, it is rooted in the plan of God for Israel to propagate His glorious divine agenda for the nations. Nakakataon niya, sabi ko nga kanina, Israelites or mga Hudyo ang ginamit eh. Yun, ang persecution na yan ay, ang original niyan ay plano talaga ng kaawayan. Gagamit lang siya ng mga nation to annihilate Israel. Ang nakikita natin, political action ng mga bansa to annihilate, to fight against Israel. Pero ang ugat talaga niyan ay ang kaaway na gusto talagang mawala ang Israel. Marami tayong dapat pang-usapan niyan, but lack of time. Ang pangatlo ay bakit ano yung pangatlo? The third question. Ano yung pangatlo? Question. Yung ating pangatlo ay kaya daw po tayo bine-bless ng Israel ay dahil dahil daw po tayo pinagpapala ni God ay dahil po bine-bless natin ang Israel. Tama po yan. Dahil yan ang Abrahamic promises in Genesis 12, verse 2 to 3. Nang tinawag si Abraham, ang sabi ng Diyos sa kanya, na pagpalain kita. Ang sino man nagpapala sa iyo ay pagpalain. Ang sino man kumakalaban sa iyo, the English word is cursed.
he who cursed against you will be cursed. Who blessed you will be blessed. Kasama yan ng Abrahamic covenant ng Panginoon. In line with that, sinasabi po na alay ang Pilipinas sa Israel. Pero para po sa bawat mananampalataya, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, bakit po dapat natin ipagdasal ang bansang Israel? Ay, parang nasagot niya na rin yun. Sapagkat yan ang utos ng Panginoon. In Psalm 122 verse 6, sinabi doon, panalangin natin ang Israel at ang kapayapaan ng Israel. Sapagkat napakahalaga sa Diyos ang isa. Until now, all the prophetic fulfillment of the end times, makikita natin sa nangyayari sa Israel. In fact, according to prophetic teachers, ay more than 30 prophecies na tungkol sa end times ay natupad na in the nation and for the nation Israel. Kaya, special talaga. Ang sabi ko nga, wala tayong pakialam doon eh. Kahit gusto natin makialam, yan ang kagustuhan ng Diyos. Gusto mo natin sabihin na, bakit hindi na lang kami? Yan ang glorious plan ng Diyos, even from the very beginning. Meron po ba kayong... baka po meron silang gustong idagdag. Laging reminder ni Brother Eddie na kapag may mga usapin na katulad nga ganyan, why do we have to bless Israel? Because according to the Word of God, babalik tayo lagi sa Genesis chapter 12 verse 3. Then when the Word of God says, and God says, I will bless those who bless Israel or bless you, and curse those who curse you. So again, talagang sabi nga ni Pastor, ni Bishop, prerogative ng Lord yon. At meron na akong isang talata na babasahin sa Psalm 89 verses 30 to 37 kasi may question kanina na hindi naman nila pinaniwalaan si Jesus as Messiah. At ang titigas nga daw ng ulo, sabi ng iba, no? Sabi nga daw ay obstinate, stiff-necked, rebellious. Sa 89 verse 30 to 37 ng Book of Psalms, sabi po doon, if his sons, meaning the sons of Jacob, the Israelites, the Jewish people, if his sons forsake my law and do not follow my statutes, if they violate my decrees and fail to keep my commands, I will punish them. I will punish their sin with a rod, their iniquity with flogging. But I will not take my love from them, nor will I ever betray my faithfulness. I will not violate my covenant or alter what my lips have uttered. Once for all, I have sworn by my holiness, and I will not lie to David, that his line will continue forever, and his throne endure before me like the sun. It will be established forever like the moon, the faithful witness in the sky. Parang, kung ang sabi ng Lord, kung nagkasala man ang Israel, at kung sila'y matigas ang ulo, at kung hindi nila tinatanggap ang Messiah, ako ang bahalang mag-punish sa kanila. But I will not violate my covenant with them, and I cannot alter what I have said. That I will never remove my love for them. So para po ganito din, Brother Carlo, na ang Lord sa pagpapakita ng ganon, parang pinakita talaga ng Lord na ang Diyos talaga pagdating sa mercy, lalo na sa kanila, talagang walang pwedeng mag-question. No? And dito din sa Romans chapter 11, madalas na nababanggit ito ng ating mga kapastoran, si Bishop Brother Eddie, sina Bishop Leo, na talagang doon sa sa chapter 11 kasi ng Book of Romans ay pinakita doon na sinabi doon sa verses 1 hanggang sa sunod-sunod na, sabi po doon na sabi sa verse 1, I ask then, has God rejected His people? By no means. For I myself, an Israelite, a descendant of Abraham. Parang kung ating babasahin to, parang sinabi ng Diyos through Paul, nireject ba ng Diyos ang bansang Israel para ang lahat ay they will stumble? Sabi niya, no, yes. Sabi niya, by no means. For I myself am an Israelite. At dito sa verses 11, so I asked, did they stumble in order that they might fall? Sila ba'y natisod hanggang para sila'y talagang they will fall and they will be destroyed? By no means, sabi din ni Paul. Rather, through their trespass, salvation has come to the Gentiles so as to make Israel jealous. Now, if their trespass means riches for the world,
And if their failure means riches for the Gentiles, how much more will their full inclusion? For if, verse 15, for if their rejection means the reconciliation of the world, what will their acceptance mean but life from the dead? And then verse 17, but if some of the branches were broken off and you, all the wild olive shoot. Remember that Paul was talking to the Romans who were Gentiles. Because the Romans at that time ay parang sinabi, oh, wala na kayo mga Hudyo, hindi na kayo ang chosen people, kami na. Kasi kinikilala namin si Jesus ay Diyos at Panginoon. Kaya pinalalahanan ni Pablo ang mga Hentil, ang mga Romano. Kaya sabi niya, kayo ay mga wild lang, wild olive shoot na igrinap lang sa pinaka tree. Tapos sabi niya sa verse 7, if some of the branches were broken off, these were the Jewish people, they were broken off because of their stubbornness, because of their rebellion. And you, although a wild olive shoot, were grafted in among the others and now share in the nourishing root of the olive tree. Do not be arrogant toward the branches. Who are the branches? The Jewish people. If you are, remember, it is not you who support the root, but the root that supports you. Then you will say, branches were broken off, these are the Jewish people, so that I might be grafted in, so that the Gentiles will come in. That is true. They were broken off because of their unbelief, but you stand fast through faith, so do not become proud, but fear. Actually, kasi, if you look at 2 Samuel, from the beginning of time, aside from the Abrahamic covenant, God said that Israel is the only nation that He redeemed out of slavery and created into a nation for Himself. And many times in the Bible, from cover to cover, He always specified that Israel is His inheritance. Amen. And in that Romans 11, that's exactly what it's saying. The roots of our faith is Jewish. We cannot erase that. Our Savior is Jewish. The Lord God created that line so that Jesus Christ can come from the root of Jesse, David. So Jewish siya. Kung balibaligtarin natin yon, wala tayong magagawa. So if you believe in God and you're a Bible-believing Christian, I don't see why you're going to look at your Jewish brothers as that, you know. We're just Gentiles, eh. But because of Christ, we were grafted in. So salvation is still for all of us. His love is still for all of us. But you cannot remove that Israel is the apple of His eye. Kasi yun ang firstborn niya. Dagdag ko lang, Brother Carlo, na hindi naman lahat ng mga Hudyo hindi nagmamahal sa Panginoon Kristo. Yes. Especially na, marami niya yung tinatawag na Messianic Jew. Ano po? Messianic Jew. Ang ibig sabihin ay nanampalataya na sila kay Jesus. Pero Jews pa rin sila? Yes. Merong mga hindi talaga na nag-aantay pa rin kay Jesus na dumating. Kaya, in the sense, naniniwala rin sila kay Jesus na siya ay darating. Kaya lang, nagkamali sila ng concept of their revelational understanding. Na dumating na si Jesus, hindi pa nila napansin. Pero yung nakapansin, yung tinatawag na Messianic Jew, ay talagang nanampalataya kay Jesus. Pero pagbalikan natin ang kasaysayan, si Abraham ay believer kay Jesus yan. Bakit po? Si Jesus mismo nagsabi sa John chapter 8. Anong sabi ni Jesus doon? Kasi sabi ng mga Hudyo, bakit kami maniwala sa inyo? Eh, mga anak kami, nasa lipi kami, lahi kami ni Abraham. Sabi ni Jesus, hindi totoo yan. Kasi kung totoo yan, sinunod nyo ang attitude ni Abraham. Ano yun? Sabi niya, Abraham saw my day and he was so happy about it. Nakita na ni Abraham yung aking araw o kung aking pagdating. At talagang maligaya siya. Kayo, hindi. Inaaway pa ninyo ako. Gusto pa niya akong batuhin eh. Other personalities in the Bible are also believers in Jesus Christ. Kahit si Moses. Kasi yung bato na pinanggagalingan ng tubig, sabi ni Apostle Paul, that stands for Jesus Christ. The rock, the living rock, yung pinanggagalingan ng tubig. Si Daniel, si Prophet Isaiah. Prophet Isaiah, ang dami niyang prophecy tungkol kay Jesus. Nga, for unto us a child is born, unto us a son is given. The government shall be upon his shoulder, and he shall be called Wonderful Counselor,
Mighty Father and the Prince of Peace. Lahat yan. Another, kahit marami pang mga propeta na naniniwala sa pagdating ng Panginoong Hesus. Kaya, hindi naman totoo yung sinabi ng ating nagpadala na bakit tayo dinidiscuss ang mga Hudyo, hindi naman sila naniniwala kay Jesus. Kagaya rin sa Pilipinas. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat naniniwala kay Jesus. Merong mga Christian at merong mga iba pang group of beliefs. Pero ang mga tunay na mananampalataya ng Panginoong si Kristo ay maliligtas. That is the commonality that we have with the Jews. Pag sila ay nanampalataya kay Jesus Christ as the personal Lord and Savior, sila rin maliligtas. Yan din ang sinasabi ni Apostle Paul. Alam mo, Kay, isa dito sa mga interesting na po pwede natin itanong din sa kanila. Kasi sinasabi na bantayan daw ang mga nangyayari sa Israel. Kasi ito yung magiging makukuha natin mga clues sa mga mangyayari din. Pati sa atin. Paano kaya yung naging related? Ano? Pwede natin mag-usapin mamaya. That's right. Tama ka dyan, Carlo. Kaya dyan muna kayo, mga kaibigan. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik po agad ang Diyos at Bayan! Mga kaibigan, nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa ating topic pa rin na Israel, ang lupang pangako. At basahin muli natin ang iba pang mga komento mula sa ating televiewers. Tonight's discussion has really enlightened me. It taught me that aside from faith and belief, the Philippines and Israel has a deeper understanding and relationship that began when we helped the Jews long time ago. Mula yan kay Paula ng Pampanga. At sabi naman ni Alan Lim ng Valenzuela, alam ng mga bansa na ang Israel ang pinanggagalingan ng ating Panginoon, kaya pilit nila itong tinutumba. Ang Panginoon ang nagpoprotekta sa bansang Israel, kaya kahit nakasama siya sa pinakamaliit na bansa, hindi ito nawawala. Patuloy itong pinoprotektahan. At mula naman kay Fred Oy ng Manila, thank you Diyos at Bayan dahil naliliwanagan ang mga nakakanood tungkol sa Israel. Isasama po namin ang Israel sa aming mga prayer. God bless Diyos at Bayan at God bless Israel. At mula naman kay Edward Tuaso ng Quezon City, hello Bishop Leo, nanonood po ako ng Philippine for Jesus Movement. Marami po akong nalalaman at natututunan. Ngayon po sa Diyos at Bayan, patuloy pa din po akong nakakakuha ng aral sa mga sinasabi ninyo. Tunay po na kumikilos ang Panginoon sa bawat salitang binibitawan ninyo. Salamat God bless sa po, Panginoon. Bishop Leo. And lastly, mula kay Emmanuel Santos, ito ang pinakamagandang parte ng kanilang kasaysayan. Ang tumulong tayo sa kanila at kasama tayo doon. Hospitality na meron tayong mga Pilipino ay naging pagpapala para sa kanila. Maraming salamat sa mga televiewers natin sa kanilang mga naging komento. At balikan natin ngayon. Ito yung mga exciting na po pwedeng pag-usapan eh. Signs of the times. Ayan, Bishop, ano po ba yung masasabi ninyo sa mga nangyayari ngayon sa Israel na sinasabi, di ba, na pag may nangyari daw sa Israel, ano yan? Reflection yan ng nangyayari sa panahon natin ngayon. What can you say about that? Tsaka mga prophecy na posible pong natupad na po na pwede niyo pong ipaliwanag ngayon. Marami pong prophetic pronouncement for Israel. Isa niyan ay the re-establishment of the nation of Israel. Yan ay natupad na. And then, yung tinatawag na patuloy na persecution, natutupad namin yan. At yung maraming mga Hudyo rin ang makakilala. Kasi sabi sa Matthew 24, although general ang pagkasabi doon, and this gospel shall be preached to all the nations. Kasama pong Israel dyan. And the end will come. So, lahat na yan ay importante as portion and parcel of the prophetic pronouncement for the end times. Pero bago niyan, may mga prophetic pronouncement to Israel. Micah 5:2. Sinabi doon na thou is Jerusalem, you are small. But out of thee will come a ruler of Israel. This is Jesus Christ. Natupad yan. Yung prophecy ni sa Isaiah 9:6. For unto us a son is given, unto us as child is born. Tungkol kay Jesus Christ yan. Natupad din yan. At kayong tinatawag na ang prophetic pronouncement through Abrahamic covenant na itong lupa na ito ay para sa inyo. Kaya yan ang isa sa dahilan nag-aaway-away ang
ang Israel at kanyang mga neighbors kasi hindi nila naintindihan na yung lupa na yan, it is not only a pronouncement of ownership coming from God who gave it to them, but that is also a prophetic position for the nation Israel na yun talaga ay magiging kanya. And other significant prophetic na banggit natin kanina, the salvation of the Jews ay natutupad yan. Na maraming mga tao hindi nila naunawaan, maraming churches hindi nila naunawaan, na si Sister Gigi at Sister Isa ay talagang familiar sila sa nangyayari sa Israel. Maraming mga Israelis o mga Hudyo ngayon ang naliligtas. Kasi part of the prophetic pronouncement yan. Dagdag ko lang po, merong isang prophecy or yung doon sa Mark chapter 13, 28 to 29, basahin ko lang. Ito yung sinasabing the sign ng fig tree or igos, puno ng igos na sinabi dito, from the fig tree, learn its lesson. As soon as its branch becomes tender and puts out its leaves, you know that summer is near. So also when you see these things taking place, you know that He is near at the very gates. But before these verses, pinakita dito, sinabi dito yung mga magiging kaguluhan, earthquakes and everything, wars and rumors of wars. But the ultimate sign na sinabi dito, yung pag-usbong ng puno ng igos, which is the fig tree. And then, sabi ng mga scholars na yung fig tree na yun ay sumisimbolo sa bansang Israel. At ang sabi dito na when it becomes tender and it puts out its leaves, ibig sabihin, kapag yung fig tree na yun ay namumunga na, nag-blossom na, and then, sabi nga, yun ang bansang Israel during the time when it was reborn, because hindi man siya pinanganak lang ng 1948, but pinanganak muli. Dahil nawala lang siya, di po ba? They were dispersed. So, ang sabi doon, ay yun ang pinaka-sign talaga ng kanyang muling pagbabalik. At ang sabi ng Matthew 24, His coming is right at the door. Kumbaga nga, talagang hindi lang, kumbaga sa basketball, hindi lang last 2 minutes. Kundi, perhaps it's last 2 seconds of the 2 minutes. So talagang andyan na dahil kung ating pong isuma or ikwentain po natin yung sinasabing, this generation will not pass away. Sila yung generation na makakita ng muling pagbabalik ng Son of Man. So, ibig sabihin, itong generation na ito, from the time when Israel was reborn as a state until our generation, this is the generation na siya lang sasalubong pagdating ng Panginoon. This is the rapture. And this is one prophecy that we're still waiting for. Doon naman po sa mga sinasabi ng mga greatest threats ngayon ng Israel, ano po ba yung nakikita ninyong greatest threat? Physical threat, yung nakikita po. Kasi meron na pong mga pinangangambahang nuclear weapons. Yeah. Ano pa ba? Can you talk about Actually, that? yeah, because Israel is a small island, a small country, but it's at the center of the world. If you look at it in the map, okay. So because the promise of God has geography, and that promise, kumbaga, mapufulfill yun based on geography, di ba? So kaya the surrounding nations are really ganging up on Israel because they know that mapufulfill ang promise ni God sa ating mga Kristiyano doon sa bansang yon. Kaya that's why they're trying to annihilate Israel. Maraming nangyayari sa kapaligiran nila, pero isipin mo, malakas pa rin sila. And that is because you will see that the hand of God is with them. As long as the hand of God is with them, they are safe. At ngayon naman, dun sa mga kinakaharap na banta ng Israel, ano naman po sa tingin nyo yung kailangan or how do Christian organizations respond to this one? Bago niyan, gusto ko lang susugan yung mga sagot ng ating dalawang Jewish friends, supporters. Brother Carlo, yung threat sa Israel, hindi na bago sa Israel yan. And the 6-day war ay surrounding countries with a population of about 150 million surrounding countries, 8 countries. Sa nag-iisang tiny country. They promised to wipe out Israel,
they promised to destroy Israel. Pero nakita natin na special ang Israel sa Diyos. During that 6-day war, nagulat tayo. Nagulat ang mundo, lalo na sila. Natalo lahat yun. Pangalawa, yung tinatawag na rescue at Entebbe. Sa Entebbe, the country of Uganda. Walang maniwala na ma-rescue yung mga 100 plus na Israeli hostages under General Amin. Pero naging ang Diyos. For the first time in warfare, nakapasok ang mga malalaking aeroplano, hindi na malayan. Nakaimbento kasi ang Israel kung paano pumasok na hindi na mamalayan, hindi nakikita sa radar. Why? In spite of all of these threats and other matters that tend to destroy Israel, God is for Israel. Yan ang dapat natin manawagan. Sabi ng Diyos kasi, if God is with you and if God is for you, who can be against you? Ito ay napapatunayan sa bansang Israel. Okay naman na mailiwanag naman nila ng maayos. At least yung gusto natin ma-achieve ngayon ay mas maintindihan ng ating mga kababayan kung bakit ba natin pinagdadasal ang Israel. And of course, to encourage our televiewers also na to do the same. At saka yung dapat gawin ngayon ng Christian organizations bilang pagtugon sa mga nangyayari ngayon sa Israel. And at this point, we'd like to request for our guests na para sa kanilang mga closing words. Inspiration po para sa ating mga viewers. Simulan na po natin siguro kay Sister Isa? Yes. Ang masasabi ko lang, alam nyo, yung pagmamahal ko sa Israel, mula pa noong bago-bago pa lang kasi ang GIL. Ang mga awitin namin noon, mga awitin talaga nandoon talaga yung rhythm ay Jewish, yung Awake, O Israel, yung mga ganon. At ang pastor po, si Brother Eddie, kala ko nasa ibang lugar ako, ang pastor ko, si Brother Eddie, ang ating pastor, ay talagang noong pa man, lover na po talaga siya ng Israel. At noong pa man, laging paulit-ulit namin yung naririnig kahit sa mga camp trainings, sa leadership trainings, yung Genesis chapter 12, verses 1 to 3, those who bless you shall be blessed, those who curse you shall be cursed, yung ganon. At saka madalas na paulit-ulit din yung sinasabi, yung nababanggit yung sa Romans 11. As far as election is concerned, ang sinasabi ng Lord through Paul, as far as election is concerned, they are enemies of the gospel. Pero as far as election, rather, dito sa verse 11, sabi doon, but as far as election is concerned, they are loved for the sake of election. Ibig sabihin, narinig namin yan noong pa kay Brother Eddie, na ganung talagang mahalin mo ang Israel. Ang masasabi ko, kaya kaming mga nasa Jesus is Lord Church tayo, ganun na lang ang pagmamahal namin. Ang ibig kong sabihin, kapag ka ang pastor, lalo na sa mga panahong ito, maraming churches na hindi naunawaan na dapat mahalin talaga ng bawat iglesia ang Israel. At hindi lamang po yun, ikampanya pa upang magkaroon, maingganyo ang mga tao to love Israel. Ang unang-unang dapat magpapakita talaga ng pagmamahal ay ang pastor. Ayun din po ang nakita namin sa aming pastor, Brother Eddie. Thank you very much po. And now, closing words naman po kay Ms. Gigi Sarmenta. As the watchmen, no, kasi ang ministry namin Messiah's Gate Watchmen, ministry team, we do prayer watches 24/7, reestablishment of the Tabernacle of David, that is a 24-hour praise and worship in strategic places in the country, and we pray towards the East Gate. Yun ang aming naging assignment because, diba, doon babalik ang ating Panginoon. And also we do, we stand for Israel, like what I'm doing right now. And more importantly also, we help Israel by bringing in tourists. So I'd like to challenge Christians. If you want to know more about Israel, go to Israel. Now is the time. Okay? If you are God-loving, God-fearing Christian, it's your time to bless Israel now. And stepping in the land of Israel changes your life. I can say that because I've been to Israel siguro more than 15 times. I've lost count. And every time I go back, there's always new revelation, new things that you learn from God. You walk in the land, iba siya. The Bible that you read in black and white comes into full color, comes into life. So
it's different. I'm 54, I've been traveling around the world. There's no place like Israel. I would say it's my homeland. And maybe Philippines is my second home. So it's like when I'm thirsty, I'm tired, I look forward to going to Israel. So sana po tayong mga naniniwala kay God, maging desire din natin yun. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Luigi. At syempre naman, any closing remarks po mula kay Bishop Leo? Ang ating topic ay Israel, the land of promise. Medyo hindi natin na-specified na gusto bakit. No? But indirectly nabanggit naman natin at napag-usapan natin. Pero Israel is a land of promise because, number one, it is a place which reveals the plan of God for the nations and the people of the world. Pangalawa, it is the land in which our faith comes from because the Lord Jesus Christ, yung mga alagad niya, mga Hudyo yun. Si Peter, si John, and others, si Paul, mga Hudyo din yun ay nanggaling ang ating pananampalataya. It is a land of promise because it promises also prosperity to those who are for them. I will bless you, and those who bless you will be blessed. I will make you the apple of my eye. Ibig sabihin, importante kayo sa akin. Pag ginawa natin na ang Israel, maging importante din sa ating pananambahan, sa ating paglilingkod, magaganap din yung sinasabi ng Panginoon Diyos. It is a land of promise because nakikita natin the political nature, talagang nakikinabang tayo. Maraming rason dyan. In the so-called social environment, daming ginawang Israel para sa Pilipinas din. Unknown to many. Ang Israel kasi, di ba, Sister Gigi, pag nagtulong, hindi sila masyadong braggadocious na ina-announce nila. No? Secretly lang. Yan ang style nila. Pero, ang challenge ay, what is your stand for Israel? Whether you believe it or not, our destiny is to stand with and for Israel. The living church of God must be conscious that we be praying for Israel. We be praying for what we can do for Israel. And then thirdly, the Philippines is tightly with the destiny of what God will do for Israel. It will be shared and be implemented also to us. God bless you. God bless Israel. Maraming salamat sa ating mga guests. Kay, ano ang takeaway mo niyan? Alam mo, Carlo, dun sa mga na-discuss natin ngayon, sa lahat ng sangay ng ating topic ngayon na tungkol sa Israel, maikumpara ko siya sa isang home or sa isang bagay na, for example, syempre ang bawat bahay ay merong namumuno, which is the father in every home, di ba? Syempre, yung kagustuhan ng ama natin sa tahanan ay mahalin lahat ng nasa loob ng tahanan niya and kumuha ng pagmamahal mula doon sa mga nasasakupan niya din, di ba? And of course, that home is always open also to everybody. Ngayon, sa bawat tao na tatapak sa tahanan mo na yan, all they have to do is to show respect for that home and to show love also para mabigyan din sila ng pagmamahal na yun. Di ba ganun yun? Pag may guest kayo, you welcome them openly. So parang dun ko na ikukumpara yung ating topic ngayong araw na ito. And of course, di ba, alam naman natin yung Israel ay dinededicate nila itong taon na ito para pasalamatan yung Pilipinas. Diba? Napakasimple nga nung kailangan nating gawin is na sana na-encourage talaga natin yung mga manonood natin na to really pray for Israel. Diba? Dinededicate nila itong buong taon na to. They have a lot of reasons na para pasalamatan yung Pilipinas. And yun, napakasimpleng bagay, ipagdasal ang Israel. Alright, ako naman siguro sa mga napag-usapan natin ngayon, hindi ko akalain, kinuwento nga nila na a long time ago, Hispanic times pa, tapos nung gera, ando na talagang links ng Israel at saka ng Pilipinas na talagang welcome na welcome sila dito, kinukup natin sila. Kaya nga, di ba wala na tayong visa na kailangan pagpupunta ng Israel. That's right. At kahit na maraming mga gulo doon, syempre isa din sa mga nakatataksa at lagi kong naiisip, ang daming gulo doon, pero ang daming mga Pinoy na pumupunta doon lagi para sa pilgrimage, di ba? Sa mga mga turista, laging meron, I think 3 times a year, nakakadinig ako ng mga invitations sa ganyan. Kaya gusto ko ng pag-ipunan yan, kay A.
achieve natin yan sa isang Ma-achieve taon. din natin yan. Para nga yung ano, yung pagkwento nga, di ba, yung mga nababasa natin sa Bible, nagkakaroon ng kulay at nabubuhay pagka ikaw mismo yung nakatapak doon, nakakita. Parang gusto ko na din ma-experience yun. Sabay tayo pumunta. Sige, ngayon na. Ngayon na. Pwede ba bukas? Next month naman. May 10 o'clock flight daw. Meron pa, okay. Para sa ating God's Word naman ngayong gabi, makikita natin yan sa Psalm 33:12. Ang sabi dito, "Blessed is the nation whose God is the Lord, the people He chose for His inheritance." At ang sabi naman po sa Genesis 12:3, "I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you." Ayan, ang sinasabi natin dyan na you, ito yung Israel. Those who bless Israel will also be blessed. Those who curse Israel will also be cursed. At dahil bit-bit natin yan, patuloy naman natin ipagdasal at i-bless pa ang Israel. Maraming salamat po mga kaibigan sa pagsama ninyo sa amin ngayong gabi. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Carlo Lorenzo. At ako naman po si K.A. Antonio. Muli, ito po ang Diyos at Bayan.